personal preparedness, what do you want to expect? Ano yung ini-expect mo sa isang tao kapag pinag-usapan ng personal preparedness? Napakaganda po ng tanong na yan. No? Dahil when you talk about preparedness, marami po itong aspeto, gaya ng ating nabanggit kanina. Patungkol sa disaster, dapat po maisip natin bago dumating ang disaster, habang nagaganap ang disaster, at pagkatapos maganap ang disaster. No? So individually, sa ating mga sarili po, alam ba natin ang ating mga gagawin sa iba't ibang senaryo? Dahil hindi naman po natin malalaman kailan tatama ang sakuna. No? In this case, for example, ang lindol. Alam mo ba ang gagawin mo kung ikaw ay nagmamaneho? Alam mo ba ang gagawin mo kung ikaw ay nasa iyong bahay? Ang inyo po bang bahay, tinanggal niyo po ba yung mga babasagin sa ibabaw ng cabinet na maaring tumumba? Napakahalaga po nung sinabi ninyo na nagko-conduct kayo ng earthquake drill na hindi lang kasabay ng ating nationwide simultaneous earthquake drill. No? Dahil yung usapin pong to, dapat po na imagine na po natin, no? We simulate this. No? Ano pong gagawin natin kung may kasama tayong mga bata, may kasama tayong senior citizen? Paano po kapag hindi na nakokontak yung ating mga kamag-anak? Yung usapin pong ito, pag-usapan natin sa ating pamilya, individually po, alamin po muna natin lahat ng I'm impormasyon. supposed to ask you that. Okay. Yung personal preparedness, what do you expect from a person? Pag Okay. pinag-usapan yung personal preparedness, what do you expect from the family? Kung pag-usapan yung family preparedness, what do you expect from a community preparedness kapag pinag-usapan yung lindol, big one, and then itong paggalaw ng Manila Trench? And what do we expect also from the government kapag yan ay dumating? Attorney, sige nga po, pa-emphasize yung bagay na yan, and Sige. thank you po. Thank you very much for that question. No? Individually po, kaya po tayo nagda-duck cover hold, it's for your own survival. Wala ka pong magagawang tulong sa iba kung ikaw po mismo ay injured. Sa pag-aaral po ng JICA, kapag tumama po itong the big one, no, there are 50,000 projected to be immediately dead. There are more than 100,000 injured. No? So yung atin pong individually, what I'm expecting is that dapat po you have sufficient information to be able to protect yourself. Duck cover hold, magsuot ng hard hat, etc. Bukod po dito, kapag natiyak mo na ang iyong survivability, yun naman pong skills mo, no, na dapat i-develop, na dapat ikaw ay marunong man lang kahit first aid, no, yung CPR. Mag-attend po tayo ng mga ganitong orientation dahil kapag tayo po ay ligtas sa magnitude po ng potential na injuries nito, tayo naman po ay dapat mag-rescue ng iba. No? Nakakatuwa po yung mga organisasyong kagaya ninyo na may ganitong skills training. No? At as an agency, you are also contributing to the survivability. As to the family po, very important po ang communication. Pagka tumama po ang lindol, hindi po nangangahulugan pagkatapos po ng lindol ay back to normal po. No? Posibleng matumba ang cell towers, posibleng blocked ang exits ng inyong kabahayan. Saan po kayo magkikita ng inyong pamilya, no? Kapag tapos ng lindol, hindi kayo magkausap sa cellphone, no? Paano pong gagawin ninyo kung nasa opisina kayo? Paano pong gagawin ninyo kung nasa eskwela ng inyong mga anak? Kung maibigay ko po yung sa amin, no, as an example, na ipaliwanag ko na po sa aking may bahay at napag-usapan na rin po namin to, kapag may tumama pong sakuna, chances are po hindi po ako makakauwi dahil kailangan ko po mag-report dito sa aming opisina. So kami po may napag-usapan na kami, may plano na po kami saan sila pupunta, kanino sila sasaklolo. Meron na po kaming, namuhunan po kami sa isang push-to-talk over cellular na gadget. At nang sa ganon, pwede rin kaming mag-radio kasi redundancies po yung kine-create. So sa family po, pag-usapan nyo na yan kasi may posibilidad po na hindi kayo magkakasama kapag tumama itong sakuna. And hopefully, all of these will be echoed and replicated by the community. No? Kasi the more chances of us surviving, the more chances of us having the skills to rescue others, it also contributes to the survivability of the nation. Thank you for that. Natutuwa ako dun sa binabanggit mo kasi ihemplo dyan yung family mo. Mayroon kayong plano. Tama. Ayan. Okay, that's very important. Now, attorney, mayroon tayong binabanggit na babasa natin na kung ito tumama, mas malala itong 8.2 sa the big one, maraming mamamatay. Di ba po? Ilan ang nakuha niyong datos po kung sakasakaling tumama ito? Doon sa pag-aaral po ng JICA, nasa 30 to 50,000 po ang projected na mamamatay. No? Kaya lang po, ayoko nga pong magdulot ng takot. No? Ito pong pag-aaral na ito, nagawa po ito 2004 pa po. That's no? correct, that's correct. Magmula po nung 2004, ano na po yung tinaas ng populasyon?
ano na po yung itinaas na mga estrukturang naitayo natin. So, baka po tumaas din po itong projected number na ito. Kung kaya't amin pong ginagawa talaga ngayon, tinututukan natin yung pagke-create ng awareness para mas magkaroon nga po ng survivability ang ating komunidad, no. Ito pong mga ginagawa po natin, no. Again, hindi po natin gusto magdulot ng pananakot. Ang gusto po natin ay magkaroon ng awareness para po yung tao ay mangalap ng supisyenteng impormasyon ngayon po, no, habang wala pa pong sakuna. Dahil kapag ikaw po ay mangangalap ng impormasyon habang nagaganap ang sakuna, that's too late already. That's correct. I agree with you. Now, balikan natin yung tungkol doon sa mga structures na pwedeng masira. Batay din doon sa inyo pong nakalap na mga datos. Mga ilang structures ang pwedeng masira. Nagkaroon po ng classification yung pag-aaral ng PHIVOLCS at ng JICA, no? But on the average, baka 30% po of structures will be critically damaged, no? At ito po ay bunsod lamang ng lindol. Alam naman po natin, marami pa pong secondary effects ang lindol, no? That's correct. Potential na sunog, potential na kung ano pa mang mga pag-iba, no? Yung example po natin, no? Sumabog po itong Kanlaon kamakailan lamang. If you remember, dun sa pinatubo po natin, nung pong bumagsak ang ashfall at umulan, marami pong istruktura ang gumuho dahil sa bigat po ng abo, no? So, marami po tayong kailangang catching up na kailangan gawin patungkol sa structural integrity, kung kaya't kami po ay patuloy na nag-generate ng awareness patungkol sa pagsunod sa building at structural code, yung atin pong mga kagamitan, pamatay sunog, no? Ito po ay kine-create natin para at nang sa ganun ay yun nga po, ma-increase po natin yung survivability. Apart from the awareness, what is the particular role of your office para yung mga government offices matingnan kung talagang yung design ba niyan ay nasa ayos in case na bumayo yung 7.2 o 8.2 na lindol, yung pong establishment nyo, yung structure ay talagang nandiyan pa, which is really, sabi nga nila, impossible. So, especially din dun sa mga structures na 50 years old na, eh napakarami natin dyan, mayroon pang mga occupants. So, yung possibility na magkaroon ng problema yan. Now, what is the particular role of your office para sabihin sa kanila na you do something, retrofit, you need retrofit? Mayroon ganun kayong klaseng mandato? Tama po Attorney, yan. thank you. Ang Office of Civil Defense, ito po ay may mandato mag-implement ng isang National Disaster Risk Reduction and Resilience Plan. No? At ito rin po ang executive arm ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang NDRRMC naman po ay binubuo ng iba't ibang ahensya. Nandyan din po yung ating Secretary of National Defense as chair. Nandyan po yung DILG, DSWD. Now, to your point, ma'am, maaari po tayong magkaroon ng issuances, no, patungkol sa NDRRMC upang paalalahanan ang ating mga local government units to investigate, to monitor, to evaluate yung mga structures po natin, lalong-lalo na po yung mga may katandaan na. At natuwa naman po kami dahil kamakailan lamang ito po ay in-echo din po, no, ni Yusek Claire Castro na paalala sa ating DILG upang magkaroon ng mga ganitong issuances.